ating ginawa ng mga compost na mga ilalagay natin sa ating bed. Yan po yung ating pagtataniman ng mga pipino. Ay, nakita nyo pa yun. Ayan po yung maganda po na pagtataniman ng pipino para yung mga ugat ng ating pipino makagagapang. Ayan. Okay, ayan. Sa sunod na araw, bibili tayo ng mga pipino para dyan natin itatanim. A few moments later. Okay, ayan. Andito na tayo ulit sa ating garden. Ayan. Bumili na tayo ng ating mga pipino na itatanim dyan sa ating ginawa na bed. Dyan. Ayan, no. Dyan natin itatanim yung ating mga nabiling mga cucumber. Ayan. Ito po yung variety na napili ko. At subukan nating itanim kung mabubuhay dyan sa ating ginawa na pagtataniman. Subali dito sa tabi niya, mga okra po yan. Dyan ko po muna inilagay dahil bagong mga tanim po ito dito. So pag lumalaki na ang mga yan, ayan, ililipat natin ng pwesto yung iba dyan para maluwag yung pwesto dito. So dahil bata pa lang naman sila, hindi pa malaki, dito lang muna. Ayan. Okay, ayan, itatanim na natin dyan yung ating mga pipino dyan sa bed na yan. So dahil maliit lang naman yung pwesto ng ating pagtataniman, mga ilang piraso lang po ang ating ilalagay muna dyan. Okay, ayan na po yung mga seeds ng ating cucumber na itatanim dito. Ayan. So bali dala-dalawa lang sa mga butas na ginawa ko dyan. Ayan. Ay katulad niyan, ayan, dalawa lang ilalagay natin dyan sa mga butas. Tulad niyan. Ay sana yung ating nabiling mga seeds ng mga cucumber na ito, sila ay mabubuhay. Dahil sayang naman po yung ating binili pag hindi sila mabubuhay dahil ito pa ay napakamahal. Mahal po yung cucumber dito. Sayang yung mga seeds. Ayan, tatabunan natin yan. Ayan, tatakpan muna natin dahil tag-ulan ngayon. Masarap po magtanim ngayon dahil tag-ulan. Okay, ayan. Okay, ayan. Sa susunod na araw dyan, sisilipin natin, i-update natin yung ating mga natanim dito na mga pipino kung sila ay mabubuhay na. Ayan, doon sa dulo na yon, naglagay ako doon ng kalabasa po yun, doon sa dulo. So nabuhay na po yung kalabasa dyan. Transfer ko lang po sila dyan. Okay, ayan. Sa sunod na araw, mag-a-update po tayo dito sa ating mga naitanim na mga pipino. The next day. Okay, ayan. Mapagpalang araw po sa lahat mga kaplantita ko dyan. Ayan, nandito tayo. Mag-a-update po tayo sa ating naitanim na mga pipino. Yung ating pipino na 6 lang po yung aking naitanim. So bali, namatay po yung ibang seeds. Hindi po nabuhay. Ibig sabihin, hindi po magandang quality ang nabili nating mga seeds ng mga pipino. Ito po yung aking mga pipino dyan. So hindi sila sabay-sabay lumaki. Kasi yung mga seeds na iba namatay. So nagpahabol na lang po ako ng pagtanim. So ayan, nabuhay na po yung iba dyan. Ayun doon banda. So mga 5 lang po ito sila. Ayan. Ayan, kailangang lagyan na rin po sila ng balag kasi parang gagapang na po itong nag-iisa dito. Ito po yung nag-iisang natira nung unang pagtanim ko ng mga seeds. Isa lang po ang nabuhay. So nagpahabol ako ulit ng mga seeds na itinanim ko dito. Ayan. Bliss naman tayo dahil nabuhay sila. Ayan sila, oh. Ayan, kailangan din natin silang lalagyan ng mga balag na dahil ang bilis na po lumaki pala ng pipino. Ayan, oh. Ayan, ilang piraso lang po talaga ang itinanim ko dahil yung ating mga pinagtaniman dito, may mga katabi po siyang mga kangkong. May kangkong, may kalabasa. Ayan, oh. Ayan, at saka dito may mga nakabuhay na mga alugbati. Ayan ang ating mga alugbati. Ayan, nagagapang na sila. Ayan, may mga alugbati na nabuhay from seeds po yan. Ayan. So, bali, itong ating mga pipino na nandito,
Pangkonsumo lang po ito, pangkain lang. Siyempre, nandito lang tayo, wala tayo sa farm. Kaya, ito lang po yung ating naitanim. Pang tama lang, pangkain. Ayan, masarap po yan sa sa mga kinilaw, mga dilis. Ang ating mga pipino or kahit sa mga sa mga kimchi, pwede po yan, ang ating pipino na yan. Okay, ayan, at maglalagay din tayo sa sunod na araw ng mga balag dyan sa ating mga pipino. Ayan, kasi gumagapang na po sila. Ayan ang ganda rin po ng tubo nito. Ayan Ayan doon, napahuli ko po silang naitanim dahil namatay po yung ibang seeds. Ayan. Okay, ayan, update tayo sa sunod na araw dito pag tayo ay maglalagay na rin ng kanilang mga balag. Okay, ayan, at gagawa na tayo ng ating balag. Ito yung nabili naming kawayan. Gagawin nating balag sa ating pipino at saka kalabasa. Ayan, napakaganda ng kawayan na nabili namin. Mahaba ito. Ayan, hanggang dun sa dulo yung aking nabiling kawayan. Medyo mahal, pero okay na para meron tayong pambalag sa ating mga gulay. Okay, tara at tayo ay gagawa na ng mga balag. Tomorrow. Okay, good morning mga langga sa mga plantita dyan. Andito na naman tayo ulit. Nagbabalik tayo dito sa ating garden. Yung ating mga pipino, i-update na po natin sila dahil gumawa na po tayo ng kanilang mga balag. Ayan po yung ating pipino. Wow, look at that. Ayan, humahaba na po ang kanilang mga tangkay. Lalapitan natin. Yan po yung aking ginawa ng mga balag. Silipin natin dito. Ayan, ang ating pipino. Namulaklak na pala yung ating pipino. Ay, ito po yung ating mga ilang pirasong mga pipino na itinanim dito. So, ang iba dito hindi nabuhay, yung ating naitanim. Ayan, ang iba ay buhay na buhay. Mga 5 puno lang po yung aking pipino dito. Pero blessed naman po tayo dahil sila po ay nabuhay. Ayan po sila Silipin natin dito yung ating mga pipino dito sa kabila. Saglit at ang hirap dumaan. Okay. Ayan ang ating pipino Wow! Nilagyan ko na po sila ng mga tali. Ayan, nandito banda, nilagyan ko na sila ng mga tali para pag umulan o malakas ang hangin, hindi po sila masisira. Ito po yung yung isa na mas mabilis talaga siyang gumapang, na mas nauna ko siyang naitanim kaysa dito sa iba, na dahil yung ibang seeds hindi po nabuhay, nagtry tayo ulit magtanim. Kaya ayan, nabuhay na po sila dito. Ayan, ito, nahuling na itanim, buhay na po siya. Ganyan po yung aking mga pipino. Ayan po ang ating mga balag. So, yung ating balag na yan, magkatabi lang po sila ng ating mga kalabasa. Ay, ito ang ating mga balag na ginawa. Tingnan nyo po mga langga. Ayan, napakaganda po ang kanilang balag dahil sila po ay kawayan. Yung kawayan, matibay po yan sa lakas ng hangin. Ginawa natin sila ng poste para hindi talaga sila matutumba sa pag-umulan dahil malakas pong hangin dito sa 3rd floor. Kaya ito po yung ating ginawang balag, hindi tali. Kawayan na. Mahal po ang kawayan. Sobrang mahal po dito ang kawayan sa Taguig. Mahal ang kawayan. Ilang piraso lang po. Ganyan lang po yung ating mga kawayan at saka doon sa aking mga sitaw. Mamaya i-update ko pa yung mga sitaw ko doon kung kamusta na ang kanilang kalagayan dahil nilagyan ko na rin po sila ng balag. Okay, sa sunod na araw i-update natin ulit yung ating mga pipino kung sila po ay may mga bunga na. Sana magbubunga ito para naman may mapipitas tayo. Makabawi tayo dun sa mga seeds na nabili natin. Dahil ang mahal po ng mga seeds ng mga pipino,
Ilang piraso lang po ang ating mga seeds na nabili kasi mahal po ang pipino, mahal ang kanyang mga seeds. Okay, babalik tayo sunod na araw kung sila po ay nagbubulaklak or nagbubunga na sila. 2,000 years later. Wow, ayan, good morning sa mga naandyan, mga kaplantita. Nandito tayo ulit, nagbabalik tayo sa ating garden, dito sa aking rooftop. Today's video, mag-update po tayo ng ating mga pipino. Yung ating mga pipino, nakita nyo ba, napakalago na po, andun sa unahan, oh. Yung ating pinaglagyan ng balag nung nakaraan. So ngayon, i-update na po natin sila. Okay, tara at lalapitan natin. Okay, ayan na po yung ating mga pipino. Wow! Napakaganda na po ng kanilang mga tangkay. Napakataas na ng kanilang ginapang. Ayan, hanggang doon sa taas yung kanyang mga tangkay. Oh, umabot na doon. Ang dami pong nagiging bulaklak ng ating mga pipino. So ngayon, yung ating pipino, nagbubunga na po siya. Ayan po ang bunga ng ating pipino. Wow, look at that. Ang laki na po ng bunga. Ayan, oh. Napakakinis ng bunga ng ating pipino. Ayan, mayroong mga bunga. So, ang ginawa ko dyan sa aking mga pipino na yan. Ayan, dito lapitan natin. Ayan, dahil wala po dito mga bubuyog, tuwing umaga, ang ginagawa ko sa aking mga pipino, nag-self-pollination po ako. Ayan, ang ating pipino. Wow, look at that. Ang laki na niya, oh. Ang haba, oh. Ang ganda ng ating pipino. Napakakinis. So, ngayon, ang ginawa ko, itong mga naandito, nakita nyo ba ang mga bunga na yan? Ang mga, ayan, bumuka na ito kahapon. So, ang ginawa ko dyan, pinaasawa ko po yan sa mga lalaking mga flower ng ating mga pipino. So, ang ating pipino parang kalabasa lang din. Pag walang bubuyog, hindi po talaga 100% na mabubuo ang ating mga gulay pag wala pong magpo-pollinate na mga bubuyog. So, ngayon, ang ginawa ko, ayan, ang ginawa ko sa kanila, kumukuha po ako ng lalaking bulaklak ng ating mga pipino. Ayan, kukuha tayo at sisilipin natin yung mga babae dito na mga bunga ng ating mga pipino na hindi ko pa na-pollinate dahil ngayon ko lang po sila bumuka. So, itong mga bumuka na dito kahapon, ayan, nalagyan ko na po sila ng mga lalaking mga bulaklak ng ating mga pipino. Ayun, dun sa kabila, oh, ayan. Okay, at kukuha tayo ng mga lalaking pipino. Okay, ayan, ang bulaklak ng ating pipino na lalaki. So, ngayon, tatanggalin natin yung kanyang bulaklak, yung matitira sa gitna. Yun po yung ating ipapaasawa dyan sa babaeng bunga ng ating pipino. Okay, ayan. Ito na po yung ating, ayan, oh. Ayan, so, bali, ilalagay natin dyan sa gitna ng ating bulaklak. Okay, ayan na po yung aking ginawa. Ayan, hindi na po natin na, kasi wala kasing tagahawak ng kamera. So, ang ginawa ko, ayan na po yung sa gitna na po yung ating lalaking bulaklak ng pipino. So, ganyan po ako magawa. Ganyan ko po pinopollinate yung aking mga pipino dahil hindi po talaga siya mabubuo sigurado dahil wala po tayong bubuyog. Ayan, ang ating mga pipino na nauna kong na-pollinate, ito na po siya, oh. Ayan, nabuo na po siya. Ito na po siya, napakaganda po ng kanyang unang bunga. Unang bunga pa lang po ito ng ating pipino. So, bali ito ang pangalawa. Susunod, yung naandito. Ayan, marami pong mga babae. Ayan, dun sa kabila, ipopollinate din po natin. Yan, yung mga naunang bumuka, tulad dito, ayan, napollinate na po natin ito. Ito, wow, malaki na siya, oh. Nakita nyo, malaki na po yan. Nabuo na po yan. Ayan, tanggalin natin ito. Itong sa dulo na ito, tatanggalin natin yan. Yan, okay. Pag halimbawa, hindi na siya fresh, yung dulo ay
nalantana, tanggalin na po natin yan para hindi siya mag-cause ng mga langgam. Dahil lalanggamin po yung ating mga pipino. Ayan, wala naman po ako nakikita mga fruit fly dito sa rooftop. Ayan, nandito po tayo sa taas. Kasi wala po dito mga ibang mga tanim na mga nagbubunga. Ang ating nagbubunga dito, mga sili lang, pipino, at saka itong kalabasa, wala pang bunga. Yung ating mga talong at saka okra. So, andito po yung ating ibang mga gulay. Ayan, dyan yung ating mga gulay na iba. Itong mga okra. Dyan po yung ating mga sitaw. So, ang katabi niya, yan po ang mga katabi ng ating mga pipino. Kaya wala po tayong nakikitang mga fruit fly dito. So, ayan. Sa sunod na araw, i-update po natin ulit yung ating mga pipino kung itong ating na-pollinate ay nabuo na. Okay, napakaganda po ng kanilang bunga. Ayan. Okay. Sa sunod na araw, mag-update po tayo ulit dito sa ating mga pipino. Dahil sila po ay napakalago na. Ayan po, oh. Napakahaba na po ng ginapang ng ating pipino. So, ang katabi niya ay mga kalabasa. Ayan po yung ating mga kalabasa na nilagyan natin sila ng balag nung nakaraan. Magkatabi lang po sila ng aking mga kalabasa at ang aking mga pipino. Okay, ayan. At sa sunod na araw, mag-update po tayo ulit sa kanila. Ayan, thank you sa inyong lahat. Sa walang sawang panonood sa aking mga vlog. Please subscribe my channel, Inday Names Rooftop Garden. Bye!